So, morning yung mga moderator, Brother Hansel Buawi, ikan si Isdar, o si Brother Alan Lagnita, Lagita, sorry, ikan sa tawag IMS. Okay, so timekeeper, Brother Aldrin Brooks, and Brother Aljon Lagita. So, morning ang ato ang comparative study, mga kaigsunan. Karon, nata karon sa unang stand. Asa lagi itong gikan gani? Sumala sa atong napili. Gikan sa Islam. So, karon kay nama sa Islam. Kisa man mo baron sa Islam? Madalanan? Si Badar Libi. Okay. So, mga kaisunan, mao yang unang pupadog karon. Si Badar Libi kano sa kay sugid. Karon eksyon na magsugod ang atong comparative study pinagi sa mo ng ating mutindog si Brother Libby. Kunya asuman magsugod na atong clock sa timekeeper. Pag mo yan siya, start na. Start na. Sige, sige. Magpahibalo lang ang timekeeper ato 5 minutes before ang end sa iyang time. So, ang timekeeper ha, pila ni kay Stan 1 hour ha? 1 hour? So, mga 5 minutes before mo end siya, magpahibalo na mo aron mag-andam siya sa iyang katapusan. Okay? So, muna, sige atong paminawan, ihatag karon ang panahon ni Brother Libby. Kunya, pag sugod niyang istorya, anha na yun magsugod ang pagkwenta sa oras. Sibo mo kapit ka ba? Ayun po mas projector niya. Dito po si Brad isa. Hi, Brad. Dito mo nga side Brad, kaya magsulat-sulat yung blackboard sa inyong likod. Makanan nila. Projector. Yung buntag mga kaigsunan. This is my first time nga may atubang ining sharing sa mani. Abi na ko og simple ni amo rin mo brother Nestor kan di audience. Kagay na naghulat ko kaigsunan sa mga butay ka anak ko oy daghan man ay mo witness sa ako ang pagbitay ani ron. So mga kaigsunan, sumala sa topiko nga atong natun-an is unsa hinungdan sa panagbulag ni ining duha ka grupo ay IMS Isdar nga kaniadto usa ra man sila. Okay, so nindot siguro mga kaigsunan nga akong ikapresent ninyo ron magsugod ta sinugdanan o kung sa ginungdan ani sa ulahit nga nung nagkabulag ning duha. So hello Mike. Okay, sige. So, ingon nga pagsugod mga kaigsunan sa akong pamatuon ni ining kabuntagon, no? So, dinhi akong ihatag sa inyo ang slides, the Seventh-day Adventist Reform Movement and the International Missionary Society. Okay. Seventh-day Adventist Reform Movement should be examined from 3 standpoints. First, prophecy. Second, doctrine. Third, history. So, dinhi mga kaigsunan, mao gani ang atong basihanan, no? Pero nining kabuntagon atong may sugutan ang doctrine o ang history. So wala sa prophecy. Okay. In this work, we wish to bring you to hello. In this work, we wish to bring you to your attention the history of our church in relation to International Missionary Society. We pray that the Heavenly Father examine this
that the Heavenly Father may bless graciously every soul that will examine this documented history and make him to help a right decision to work with those that love the Lord and faithful. So akong hangyo aning kapuntagon mga kaigsunan nga unta ang lang espiritu mutabang sa patagusan nato nga makasabutan ni ining hitabua nga diin makahimo pud ta og sakto nga desisyon kung asa ta nga panig. Actually mga kaigsunan nga bitaw nga daghang higayon nga dili gyud ko mosugot aning sharing. Sa akong kasing-kasing gusto na kong akong handom nga kining untang duha ka grupo magkausa. Dili kay magsigig away. So muna nga gusto na kong nga mapasabot din ang akong punto. No? Sige, ang akong punto may siya. This is volume 8, page 307. There is a study of history that is not to be condemned. Sacred history was one of the study in the schools of the prophets. There is a read. We are to see in history the fulfillment of prophecy, to study the workings of providence in the great reformatory movement, and to understand the progress and events in the marshalling of the nations for the final conflict of the great controversy. So mo ni paborito nga bersikulo nga kaigsunan sige na bumabati basta si Brother Joseph na o si Brother Nestor mag-deliver, memorize yung ganun nila. So ako po din gusulayan o kuhan mga kaigsunan tang-aw. So kini ang akong iko. Many brethren do not know why there are two communities professing to be the Reform movement. So kini nagsugod ni atong World War I, 1914 hangtod sa 1918. Dinhi ni puntuha mungod mga kaigsunan ang Dios nagsulay sa iyang katawhan. Niining puntuha ang balaod sa Dios. So ni adtong World War I gisulayan ang Adventistang katawhan og sila napakyas. Tungod kay ang European Division sa Seventh-day Adventist Church nagpadala siyang circular letter nagmando nga ang tanang batan-on moapil sa giyera. So ang hinungdan mga kaigsunan is ang pag-apil sa giyera. So ang maruganan gyud sa Seventh-day Adventist is no participation in the acts of war. This is the original position of the Seventh-day Adventist. During World War I, however, the church decided to grant its member absolute liberty to serve his country according to his own conviction. This important change was later published in the Review, Advent Review and Sabbath Herald, March 6, 1924. So mao ni ang party sa circular letter nga gipadala ni Elder Guy Dael. So, European mga kaigsunan, no? German, di kayo maklaro, pero di ang translation. Na English mga kaigsunan. Okay. So, matod pa din ha mga kaigsunan sa Encyclopedia, page 1332. On the German mobilization, on August 1914, the SDA on the country were forced with necessity of making an immediate decision concerning their duty to God and country when called into the armed forces. After counseling with a few SDA leaders locally available at the time, the president of the German German Union informed the German War Ministry in writing dated August 4, 1914 that conscripted SDA would bear arms as combatants and would render service on Sabbath in defense of their country. So maori ang nakasulat mga kaigsunan diha sa encyclopedia sa SDA 1332. Tungod ni ini nakahimo sa World War I nakahimo og immediate action ang mga kadakuan og nya mo na gitudloan or gipahimangnuan ang mga people nga pwede maapil sa gira. Matod pa rin on the German mobilization in August 1914, the SDA on that country were based in necessity of making an immediate decision. So mao ni mga kaigsunan ang nasulat. So, dinhi mga kaigsunan sa President News 3 na writing, April 10, 1918, page 31 ang ino. At the beginning of the war, our organization divided into two parts. Well, 98% of our members stepped out after searching the Bible on the ground. It was our conscientious duty to defend the fatherland with weapons and also on Sabbath. So, mo ni ang nakaproblema mga kaigsunan, no? Kay ilahang gisusi o ilahang nakita nga gikinahanglan yun sa ilang nga modepinsa sa ilang nasod
pinaagi sa pagbitbit o armas. Our leaders had up to this day allowed our surplus church money to be used in war loans in the fullest assurance, with God's help, would come through His terrible struggle victorious. So, dinhi mga kaigsunan, ang mga kadagkuan, mitugot pa gani, paghatag o kwarta nga gikan sa iglesia, nga gamiton alang sa gira. So, dinhi mga kaigsunan, atong makita nga nasukwahi ang baruganan sa katawhang Seventh-day Adventist. Dinhi sa historical documents, Historical Documents Volume 1, Book 1, page 94, makita na to mga kaigsunan, ang sulat ni Elder C.H. Watson nga naghisgot mga kaigsunan, kini siya usa ka former SD General Conference President, nagpakita nga ang mga SD ani panahon na non-combatants sila dito sa Europe. Pero kadtong nahitabo ang mga kaigsunan, nahimo na hinoon sila nga kombatan. Pero kadtong wala mo apil mga kaigsunan, gidisfellowship sila gikan sa ilahang iglesia. Kung dinhi sa tuboy nga bahin, matur pa dinhi, there were in Germany, kanang pula sa bus, and those other countries concerning a minority of our believers refused to follow the leadership of Conradai and others into the combatants' participation in the war. These were subject to much suffering at the hands of their governments because of their stand. So dinhi mapait kayo ang gisugatan sa mga Adventista mga kaigsunan nga diin misupak sila sa declaration sa European Division. So kay apil man, wala man sila may apil sa maong nga gira, ang nahitabo mibati sila mga kaigsunan o daghang mga pag-antos sa kamot sa gobyerno. Okay. So mato pa dinhi mga kaigsunan, ang mga panghitabo dili lang ni siya kay sa Germany. Nga naman nga hisgutan mga kaigsunan, Germany man kasot kadaghanan ni ini nga punto. Germany man ang kasagaran nga mo'y gitumbok. Matod pa diri sa encyclopedia sa SDA, page 1332. At the time, SDA activities in all of Europe were under supervision of the denomination's European Division with the headquarters in Hamburg, Germany. Di ay mga kaigsunan, sa tibuok Europa, ang ilang headquarters na gibutang dito sa Germany, sa Hamburg, Germany. So therefore, pag-declare sa European Division nga maapil o gira, dunay mga membro sa laing mga nasod sa Europe nga ming opos o naas na problema, asa naman si Mato. Adto sila sa division. Mao na nga ang problema kadaghanan ning abot dinhi sa Germany mga kaigsunan. O dinhi sa SDA Encyclopedia 1332 minggawas ang ngalan nga kadto sila nga fellowship, the name Reform Movement. So dili makita na to mga isuran ato ni sige patak dako gamay. Mabasa pa niya sa Historical Documents page 17, no? Kanang nasa ubos nga bahin, SDA Reform Movement. So mao ni sila kung tan-aw na to, SDA Reform Movement German 1915, an offshoot movement beginning in Germany in 1915. So ang nailhan kay mga kaigsuonan nga fellowship ni atong 1915 SDA Reform Movement. Dinhi sa Goodwill Series mga kaigsuonan, page 30 of 31, dunay usa ka Lutheran ministers nagsulat siya og article. Unsay ngalan sa iyang gitawag nga fellowship gikan sa SDA, matod pa niya, divisions among Adventists and strong opposition to the official Adventist Church. The International Missionary Society of the Seventh-day Adventist Reform Movement was formed in 1915 with headquarters in Westport. The cause of the separation was a booklet entitled "Der Christ and the Greek." So kini nga punto mga kaigsunan, kasadaran akot ning masugatan ginagamit sad ni, no? Pero kung sa may punto dinhi mga kaigsunan, ang encyclopedia sa Seventh-day Adventist nagpamatuod nga kadtong fellowship mga SDA Reform Movement. Ang usa ka Lateran minister nag-ingon nga kadto sila mauto ang International Missionary Society of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Pero unsa may komentary ani mga kaigsunan,
Matod pa din mga kaigsunan sa remark. Some of the details in this article are inaccurate. Yan ang inaccurate man. Matod pa. The reform movement was formed in 1914, not in 1915. Its headquarters were established in Westport. In 1915, the reform movement came into existence before the missions booklet. Mentions booklet was written. Not the booklet, but the problem discussed in the booklet caused a separation of the beginning of the Great Crisis. When the German Union of the SDA Reformers was first incorporated in 1919, reform movement was not part of the name officially adopted at that time. So, ang problema din ay mga kaigsunan, gigamit na 1915, nga mao'y nagpamatuod nga International Missionary Society of the Seventh-day Adventist Reform Movement, ang namsa, gigamit nga mao'y una sa diyang girehistro sa 1919. Pero tinuod, kung sa man di ay, kung sa man nahitabo di ana, sa wala pa di ay, nahitabo ang 1919, wala pa po yun, klaro diha, na apel sa pagrehistro ang reform movement. So sa ato ba, sa may narehistro di ay sa 1919? Okay. Pero din his protocol mga kaigsunan, sa dihan nagkita ang mga Adventista kauban sa kuwan mga kaigsunan. Tanaw na to sa pages karon. Kauban sa Manilang Dusler, uban ang mga taga General Conference Committee, no? Dito sa Presidency, di pangutana si Dusler nga mga representatives nila ito person. Protocol number 23. Di pangutana si Dusler mga kaigsunan, since when did you begin your organization? Kanos ama nagsugod ang inyong organisasyon? Ang tubag ni Dusler, since 1915. As if in 1844. It took years, so now we are able to see that our organization is complete. O sa ibot pasabot anak mga kaigsunan. Ang sa ibot pasabot anak. Nga, di pangutana ni Elder Daniels, kanos aman mo nagsugod? Ang tubag ni Dusler, since 1915. O sa ibot pasabot anak mga kaigsunan. Sama ba sa Seventh-day Adventist? Kanos aman yun sila na-organize? Na-organize sila 1863, pero naana ba sila sa 1844? O naana sila sa 1844? So muna mo pasabot, nga naana ang Reform SDA Reform Movement sa 1915, pero wala pa sila ma-register ni ana 1919. Kanos aman yun sila mga kaigsunan na-register o kanos aman yun sila na-organize? Okay. So, 1919, tanaw na to ni mga kaigsunan ang dokumento. Islam Historical Document, page 24. Kung saan nagabutang nila mga kaigsunan? Page 24, tanaw taning. Maunay kasagaran ang ginagamit mga kaigsunan nga pamatuod nga kuno kini mao'y pinakaunang na organisasyon nga nirehistro. Unya, gisumpayan ni Reform Movement. Pero unsa man ang nakarehistro ani mga kaigsunan? Kung tanaw ninyo ni, okay, kana nga bahin, that is German. No? Kung tanaw ninyo din mga kaigsunan, International Missionary Society, dear disbantan tags adventisting outset 1844. Kung sabot pasabot anak, ang registration anak mga kaigsunan, International Missionary Society o the Seventh-day Adventist Reform Movement? No. Kung sila kasumpay? Is standing in the platform of 1844. Ang problema ani karon kay mao ni mahimong pasyanan nga katong IMS SDA nga narehistro adto 1919, mao na to ang IMS ISDARM. Adili to siya mao. Ngano man ang registration adto sa 1919 is IMS SDA is standing on the platform of 1844. So mao yun ni mga kaigsunan ang registration International Missionary Society
of Seventh-day Adventists is standing on the platform of 1844. So, muna mag-iksuna no? Day, International Missions, Angelsap, Der 17, Tax and Adventisting, Altise, 1844. So, Rectum Deutsch Union. So, mali ang union. Kini union mga kaigsunan ha, hinumduman ninyo ni. Dili ni siya General Conference. Unsa ni siya? Union ni siya mga kaigsunan. Okay. Sa Germany. Okay. Page 26. Kining maong union mga kaigsunan, nag-abot ko ang uban nga mga grupo sa mga nahulog, no? Yung mga libang fellowship mga kaigsunan, ni atong 1921, o naghimo sila, gitawag nila og International Council. Gitawag po nila mga kaigsunan og General Conference Committee. So sa dihang ilan ning gihimo mga kaigsunan, so morning na nakahimo sila og mga officer, matupad sa kaigsunan nga preliminary nila ni nga meeting, dili pag yun siya mo ang pagka-organize mga kaigsunan, preliminary organize, nga ang nahimo dinhi nga mga nagtambong o ang nahimong napili, mao si Will, elected siya mga kaigsunan ha, si Brother Will, gikan sa Germany, si Adam Sack o si Richter, mga committee lang, walay president, walay secretary, aning panahon na, no? Okay. Naas, tanaw na ito na eh. Sige, nag-ingon rin. On November 22 at 11:30, we move with a prayer to the election of the Council of the General Conference. So, danas lagi ito, General Conference, pero unsa to siya? Internal Council. So, dili pa dito siya mao ang formal mga kaigsunan. So, mao na dili ang member. So, si Adam Sack, si Richter, si Steve Out, Ekerot, si Rasmussen, Spank Nobel, si Nicolisi, si Rosenberg, o si Rosenstein. So, mo mga kaigsunan ang naghimo o preliminary nga grupo nitong 1921 mga kaigsunan. Okay. So, direta sa kuan, isdar document page 29, ang ilang gigamit mga kaigsunan sa ilang fundamental principles is Seventh-day Adventist Reform Movement building upon the 1884 movement. So, mo ni ang nakabutang sa ilang fundamental principles mga kaigsunan. Okay. Page 31. Pero ang ngalan sa maong grupo, International Missionary Society of Seventh-day Adventists is standing on the 1844 movement. So, hindi maklaro na ito mga kaigsunan nga kini di ang SDA Reform Movement nga ngalan o kini IMS SDA bisan asa di ana ang ilang gamiton nga ngalan, nagtumbok na sila tanan sa mga reformador. Wa yun na sila problema mga kaigsunan. So dinhi atong makita nga sa ngalan sa ilahan nga grupo, wala gyud sila gugot. Nga naman, nagkauban raman sila mga kaigsunan. Okay. So dirita sa page 33 as a historical document page 33. So, tanawa din yung mga igsunan sa ilahang fundamental principles. Therefore, be it resolved that in Seventh-day Adventist Reform Movement, there is neither color, caste, creed, nor nationality, but we are all brethren. So, kung yung mga igsunan sa ubos, nasa ubos no sa therefore, ubos sa 40. So, Seventh-day Adventist Reform Movement. So, gigamit niya po nila ang pangalan nga Seventh-day Adventist Reform Movement mga kaigsunan. Okay. So, a matter of interest, the faithful Adventists who were shut out of the SDA Church in those early days functioned under various names in different countries. They did not have firm decision about an official name. So, ang tinuon mga kaigsunan, anang panahon na wa pag yun sila firm
kung unsa yo'y official name. Pero ginagamit na nila ang IMS SDAR, IMS SDA, ginagamit po nila ang IMS SDAR, doon na po ginagamit niya SDA Reform Movement, pero wala pa din sila yung official stand mga kaigsunan. So sa Germany, unsa jalan silang grupo? International Missionary Society of the Seventh-day Adventist is standing on the platform of 1844. Sa Hungary, the Seventh-day Adventist is standing on the platform of 1844. Sa Transylvania, Adventist of the Ancient Faith. Sa Romania and Bulgaria, Adventist on the basis of faith of 1844. Sa Yugoslavia, the Remnant Adventist o sa Czechoslovakia, the Seed of the Woman. The Scandinavian Adventist of the Original Faith. So mao na yung mga ngalan, mga kaigsunan nga ilang gidala-dala. Depende sa nasod nga diin to sila. No? So, lahi-lahi sila kuan mga kaigsunan, mga ngalan. Ang nagdala lang og IMS SDA standing on the platform of 1844 mao ang Germany. Sa Yugoslavia mga kaigsunan, ang ngalan, the Remnant Adventist. O Czechoslovakia, nabalik pa ni. The Seed of the Woman. Scandinavia Adventist of the Original Faith of sa South America, the 2%. So mao ni ang nagpamatuod mga kaigsunan sa dihang nagsulat ang upat ka union of kanang Week of Prayer, mao ni ang usa ka Hungarian version Week of Prayer published by 4 unions of SDAR sa 1924. Tanawan niyo subos as Imanafok, Tartaknak, Nimit, Duna Baltic, Scandinavian Union Band 1924 December. So sa Week of Prayer may gisunan diha ang upat ka union nagpublish sila ang ilang gigamit nga pangalan is unsa man Hitednap Adventista General Conference Reform Movement 70 Adventist General Conference of the 70 Adventist Reform 70 Adventist Reform Movement. Okay. So, dinitas 1925 mga kaigsunan. 1925. Mauni ang unang pagka-organize sa mga union nga doon naghihimong preliminary nga atong 1921 hangtod sa 1924. Sa diha na organize sila mga kaigsunan, ang gigamit nila nga pangalan unsa man, no? Sumala sa protokol nga gibutang mga kaigsunan, no? Ang ngalan din naapay nakabutang sa ubos nga logo. Mga kaigsunan kung ato nang tan-awon sa historical documents page 48, ang nakangalan ana is SDA Reform Movement. So, sa diha na organize sila pero hinumdumi, hindi na organize apan wala pa rehistro. So sama sa 70 Adventist na organize sila pero wala pa marehistro. Pero naana sila ni adtong 1844 wala pa marehistro mga kaigsunan. Buot pa sa ani nga ang SDA Reform Movement na organize na pero wala pa marehistro, nagpasabot man nga wala pa siya. So naana mga kaigsunan. So ni adtong 1929 dili na lang ko maglangan sa mga kuan mga kaigsunan, mga punto uban. So, the General Conference of the Reform Movement was registered at Burgwedel, Germany, January 11, 1929. So, but the registration cancelled by the authorities on May 11, 1936. Na-registered mga kaigsunan, no? Na-registered ni siya sa January 11, 1929. Ang pangalan ani, unsa man? Ha? International Missionary Society of the Seventh Adventist Reform Movement. So, kung ang ngalan mga kaigsunan? I-cancel pag may 11. Ha? I-cancel o na pag may 11 ng 10 Wala. Okay. So, mo ni mga kaigsunan, kung ato lang tanawon, ang ngalan mga nakabutang, the society bears the name International Missionary Society of the Seventh Adventist Reform Movement General Conference, with the headquarters of the society in Eisenhagen, 73 near Hanover. So, unsa nakangalan? IMS.
International Missionary Society of the Seventh-day Adventist Reform Movement. O niya, dito na siya sa headquarters, ang headquarters dito sa Eastern Hajin. So, dili ni siya mao ang ginalagala nga ngalan mga kaigsunan nga International Missionary Society of the Seventh-day Adventist Reform Movement American Union. Nga naman, Germany man eh. So, dili ni siya ang ginalagala nga ngalan nga American Union. Okay. So, mga mga kaigsunan, no? Work Weekend, January 11, 1929. So, dito sa Islam Historical Document, page 49. So sa page 49 mga kaigsunan, unsa may pangalan ni anang grupuha nga na-organize ni atong 1925. So kung tanaw na ito mga kaigsunan ang page 10, no, nag-ikon diri, section 10, Principles of Faith. Unsa may ngalan? Adoption of the Principles of Faith, of the Principles of the Seventh-day Adventist Reform Movement submitted to the General Conference were adopted. After examination and detailed deliberation, 17 delegates voted for the adoption to their original form. One delegate had object because of the formulation with the reference to 144,000. They were accepted by majority. So therefore, kini panahon na ang Principles of Faith mga kaigsunan gi-accept ni aning 1925. So nagbuhat sila og publication. Unsa pa ni tagiya sa publication? The publication of it was unanimously decided to publish the approval principles under the following qualifications: the principles of faith of the Seventh-day Adventist Reform Movement and Constitution. So, pagka-organize niya itong 1925, sumala sila principles of faith. Ang pangalan sa maong nga na-organize is Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang ilahang mga publishings mga kaigsunan na publish nila, ang tag-iyasad is Seventh-day Adventist Reform Movement. Okay. So, dirita mga kaigsunan sa ikaduha. Kini na inyo nakita sa Islam Historical Documents page 50. This, tanaw niyo sa pagkaw mga kaigsunan nga side, no? This is the day of the first Islam decision when these principles of faith was approved na adi July 14 to 20, 1925. So, mo ni ang forward, sa babaw ay forward mga kaigsunan o sa August, matod pa rin na nasa August mga kaigsunan o sa mana. As a distinction from many branches of Adventists, we call ourselves corresponding with the testimonies of the Reform Movement. Our name therefore is Seventh-day Adventist Reform Movement. So, mo ni mga kaigsunan ang ilahang ngalan ni adtong 1925. So, wari ang part mga kaigsunan sa gitawag nila og original principles of Islam in Germany. First 5 points mga kaigsunan. Okay. So, kining Islam Historical Documents, page 56. So, tanaw na ito mga kaigsunan sa babaw nga bahin. Sa babaw nga bahin, o sa yung nakabutan. International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reform Movement. This cover photo of 1928 Sabbath School lesson in German is being used by IMS leaders as proof of their allegation that the name International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reform Movement was the name of the General Conference even before the registration of Reform Movement in 1929. Mga tapos-tapos. However, the name International Missionary Society of Seventh-day Reform Movement is the name used in 1928 by German when it was reincorporated after its first registration in 1919. And that was why it appears on the top of the lesson used in Germany. But down the bottom of the cover, it is written there, published by the General Conference of Seventh-day Adventist Reform Movement. That means that the original name of the Reform Movement General Conference is Seventh-day Adventist
Reform Movement. So, dito sa 57. Matod pa diri sa 57 mga kigsunan, mauni ang usa nga barodanan nganong ilang irehistro ang ilang organisasyon tungod kay Resolution number 50, registration of General Conference. The General Conference shall be legally registered as an organization with this in view at statute is to be worked out in the General Conference Committee. In Resolution number 40, General Conference Headquarters, we decide that the General Conference shall, until further notice, work in the mission home of the German Union. So, asa man ang opisina sa pagka-register na ito 1929 sa General Conference, tuara gihapon uban sa opisina sa Union sa Germany. Okay. So, matupalinis ko, boss. The General Conference be registered in the same way as the Union Conference, so that the same statutes filed at the registration of the Union may cover also the General Conference, and that in the future the German Union operate under the statutes under the name of the General Conference Resolution number 8. Okay. So, dinapit sa historical document volume 1 of book 1 page 59. Mao ni ang language of Constitution mga kigsunan. No, German language of the Constitution. Di kay nato mabasa. Okay. Pero tanaw na to ang babaw, pangalan, there being track then movement international missionary. So di na mabasa mga kigsunan. Mao gyud na International Missionary Society of the Seventh Adventist Reform Movement. So kanang duha nga mga ngalan mga kaigsunan bisan magkuyog-kuyog na sila. Wa gyud problema ang katawhan sa Ginoo. Gamiton man ang ngalan IMS Star, gamiton man ang ngalan IMS Star, wa gyud gihapon sila problema. Ngano man? Kauban man sila mga kaigsunan. Okay, dirita sa Islam Historical Document page 67. Okay. Unsay nakabutan diha? Maorag gihapon ang pangalan. Okay. So, dirita sa Historical Document page 71. Maunay sila ang mga GC Committee, mga kaigsunan. Ngadtong January 11, 1929. Okay. Dirita sa page 78. Sa page 78, mga kaigsunan, the SDAR was the name of the reform movement recognized by the leaders in different unions in Europe prior to 1951. So, gigamit gihapon lang mga kaigsunan ang ngalan nga SDAR. Okay. Dirita sa historical document, page 79, ang seal nga ilahang gigamit, o saman, the news official seal of the reform movement after it was registered in 1949 used by Carlos Cosel, the name officially used in 1951 was Seventh-day Adventist Reform Movement. So mao gyud po na mga kaigsunan panahon na sa ilang finance. Okay. Balik ta sa 1936 mga kaigsunan. Niadtong 1936 kadtong registration niadtong 1929 nga SDA Reform as International Missionary Society of the Seventh-day Adventist Reform Movement, naunsa man to? Na-cancel. Unsay hinungdan mga kaigsunan sa ilahang pagka-cancel? Ang una, matupad niha, actions contrary to this ordinance will be punished in accordance with Section 4 of the People's Ordinance of February 28, 1933. Atong basahon primeros mga kaigsunan. Political police commander of the country's Prussian Secret State Police, Berlin. Matupad ito, Mr. Otto Well, Bad Godesberg, Renalis, 56-2. In accordance with the Section 1 of the People's Ordinance of the President of the Protection of the Peoples and the State of February 28, 1933, Rates Law Publication 1, page 33. The Seventh-day Adventist Reform Movement is herewith dissolved and prohibited to the whole of the German Reich.
this property is confiscated. Actions contrary to this ordinance will be punished in accordance with Section 4 of the People's Ordinance of February 28, 1933. Reason: the Seventh-day Adventist Reform Movement also goes under the cover of religious activities that are contrary to the world vision of National Socialism. The members of the sect refuse to perform military service and give the German salute. And they openly declare that they know no fatherland but are internationally oriented and regard all men as their brethren. So doon ay tulog ka punto mga kigsunan ang hinungdan ngano nga gi-cancel kining registration dito sa Germany. Ang unang hinungdan mga kigsunan maunay unsa? Ang mga membro dili muhatag og pagtahod o pag-appeal sa military service. Ikaduha, dili mo tahod. Then ikatulo, ilahang giisip nga ang tanang mga tao, no, kung sila mag-isip o fatherland, o giisip nila ang tanang mga tao, ilahang mga igsoon. So muna hinungdan nga unsa sila gi-cancel ang ilahang registration mga kaigsunan. Okay. Islam Historical Documents, page 84. Dili mga kaigsunan, maura ni ang kuan sa 1936, mao na ang pagka-cancel sa 1948, mauna po ni mga kaigsunan ang lain nga sesyon nga nahitabo mga kaigsunan. So doon ay nahitabo dili mga kaigsunan nga dili maayo sa 1948. So sa 1948, naghimo sila og General Conference o niya ang nahimong presidente dinhi kinsa man si Cosil, ang sekretary mao si Nicolisi, no? Ang sekretary o niya ang vice mga kaigsunan mao si Mueller. Pero panahon sa ilang delegation mga kaigsunan matod pa dinhi, the Israel delegations declared that 3 leaders of the IMS American Union as rebels. So dinhi ato makita may kaigsunan, we decide that the position taken by the brethren in North America, those well, is a rebellious one. So apil pa si Cosil ni ini panahon na mga kaigsunan sa diha nag-meeting sila doon ay delegation session na apil dito nangadto ning taga-American Union pero na-apil og kanang declared mga kaigsunan nga kining tulo ka leader si Drutzler, si Well, mga rebelde ni sila. And is a rejection of the General Conference and her president. So ang hinungdan ani dili sila ni acknowledge sa General Conference o sa iyahang presidente. Because of their attitude in the past year, the continuation of their office as minister has been brought into questions. The settling of these matters is entrusted to 2 brethren sent by the General Conference to North America who will call for an union conference. So, kini ang crucial mga kaigsunan sa 1948. So, in 1948, the delegation declared that the attitude of the 3 leaders of the IMS of SDAR, American Union, was a rebellion and its rejection of the General Conference and his president. So, kanang American Union mga kaigsunan, nga sakop kaniadto sa General Conference SDA Reform Movement, wa na magpasakop sa panggoberno sa General Conference o sa iyang presidente. O mao hinungdan nga panahon sa delegation na deklarar na silang tulo ingon nga mga rebelde. O naihimong rebelde. They also decided that the status of these 3 IMS leaders as Minister of SDAR is questioned. The responsibility to deal with the rebellious IMS leader was given to 2 brethren that the General Conference is sending to North America to call for a union conference to settle this matter. So, gideclare sila nga rebelde, o niya i-question ang ilang posisyon, o niya, sa ono ni, i-reorganize ang North America. So, muna na ito po mga kaigsunan. Okay.
Mao na ang mga delegado, mga kaigsunan nga nipirma. German copy of the decision of delegates of the 1948 SDARG session declaring the leaders of the IMS American Union as rebels. Muna mga kaigsunan. Okay. SDARG historical document page 86. Dito sa 86 mga kaigsunan. Nasa ubos na ay gibutang bagit. The delegation decided that the USA is to be the place where the Islam General Conference headquarters should be established. Ato ning bantayan mga kaigsunan. Kay dinhi niini nga panagtigom ilang gikasabutan nga ang ilahang headquarters asay butan atos Amerika. So therefore 1948 hangtod sa 1951 asa man ang ilang headquarters? Naa sa Amerika mga kaigsunan. IMS people claim that this mandate of delegation does not include registering the church, but Council and Nicolisi understood that the establishment of the SDARG GC in the USA includes finding an office for the GC there and registering it to the government so that the GC can operate legally. That is why they registered the SDARG GC on April 8, 1949. So kung tanaw na ito ng maong letter mga kaigsunan, tanawa ang letterhead. Unsay ngalan sa General Conference? Babaw. General Conference of the Seventh-day Adventist Reform Movement. O niya, mao niya ang ilahang letter mga kaigsunan. Dear brothers and sisters, your brethren as delegates to the General Conference convening from 5th to 15th of July 1948 express by this letter the blessings of God to all present. Having in view the great work that is before us and the short time which is at our disposal, after many prayers and consideration, we are fully persuaded that we should take further steps in the reorganization of the movement as a proper basis. It was decided that USA to be the place where we should establish the General Conference and headquarters. For this reason, the following decision was taken: that the best man with experience to take charge of this great work, as you know, that Kusel was selected as president of the General Conference, and also Miller as vice president, and Brother Nicolisi was elected secretary of the General Conference and also appointed to take charge of the work in USA. For such purpose, arrangement have been made for his going to take charge of this work and to call a conference that the work may be organized on a proper basis. Also, the president of the General Conference should assist Brother Nicolisi in connection with this reorganization. We appeal to you, dear brothers and sisters, to give all the support and strengthen their hand to be able to bring completion in this great work, which is of so great importance in our movement. We recommend them with full authority to act to the best of their ability on behalf of this movement, in name your brethren in Christ, member of the Committee of the General Conference of Seventh-day Adventist Reform Movement, Basel, Switzerland. So, kitsa man ang nagpirma mga kaigsunan. So, naas ni Nicolisi sa August, naapot si Kusel dito sa ikatulo nga bahin, o ikatulo dito sa bahin Skili. So, pinirmahan na nila mga kaigsunan nga ang headquarters sa General Conference ibutan dito sa Amerika. So, dinhin na po mga kaigsunan. Pila ka oras ang kwan? 46 minutes pa. Oh, ang kulang? Pila? Ang 46 minutes nila. Okay. Consume. Okay, direta sa SDARG document. Page 87. No, page 87. Ang letterhead mga kaigsunan, General Conference of the Seventh-day Adventist Reform Movement. We, the undersigned delegates of the General Conference, empowered
the executive committee, kinsay ilang gihatagag kagahom mga kaigsunan sa kanang kuan ani, pag-organize. We empowered the executive committee, his president and vice president, his secretary, to revise the committee and to revise the constitution of our movement. Murag hanap-hanap ng pananaw mo isunan. No? Wah, kinahanglan na siguro na yun. Sige. In harmony with the law and the testimony, and also to respect and include the points of doctrine upon which we agreed at this conference, also to formulate the organ constitution, rules and regulations upon which our movement is to function. Also, to express clearly that the way of our organization as movement. We also empower them to seek ways and means to establish the center of the General Conference in the United States of America and to select a priest and to organize a central office. So mga eksegnan ang gihatag nga kagahom ni ining committee nga membro sa nini ang president, ang vice president ug ang secretary mga kaigsunan. It is our earnest desire and prayer that this greatest venture will prove a success and that the blessings of God will rest upon their effort in this direction. We also agree that the general appeal be made to all our people throughout the world to assist in a monetary way for the establishment of the center, having due the condition in which we are situated. So mo ni maigsunan ang nagpirma, may tugot nga mahimo nga ma-organize mga kaigsunan, yatagad kagahom ang committee nga mao ang membro nini ang vice president, ang president o ang secretary. So pag-isgot og committee maigsunan, dili lang ni kay tanan jud nga committee. Disgutan din maigsunan bisan pa og naalan ang president, na ay vice president ug naasad ang secretary. So dili sa letterhead mga igsunan makita nato nga ang gigamit nga ngalan sa church in 1948 was SDA Reform Movement nga doon sa headquarters at the time sa Basel, Switzerland. The delegation in 1948 empowered the GC Executive Committee, its president and his vice president, his secretary to revise the constitution of the STAR in harmony with the law and the testimonies and to include the points of doctrine upon which they agreed at the conference and to formulate the constitution, rules and regulations upon which the reform movement is to functions. Also, they are empowered to seek ways and means to establish the center of the General Conference in the United States of America and to select a place to organize a central office. So, unsa may ilang mahimo mga kaigsunan? So, ang tungod kay gihatagan kagahom ang committee, ang president, ang vice president ug ang secretary, sila nangitag pamaagi mga kaigsunan nga marehistro ang maong organisasyon. So, unsa ilang gihimo? Unang-una, nangita sila o abogado. So, matod pa din power of attorney, page 88. Wala na diyan, dili makita, no? 86. Pag wala ang 88 na ko, 86. Okay. Nado din mga kiksura ang power of attorney. Mata pa din mga iksunan. Translated copy na lang ni mga iksunan, ha? We herewith authorize Brother Nicolisi, Secretary of the General Conference, to receive to receive tithe money and other gift of our brothers and sisters in North America in the event that the leading brethren there should resist the reorganization decided upon by the meeting of the General Conference. He also has the right to take all steps necessary to protect and preserve the work of the Reformation there from harm, both spiritual and material.
Unsa rin nahitabo din sa Amerika mga kaigsunan. So dunay napagkabahin sa maong grupo, dunay ning supat. Matod pa dinhi. He also has the right to take all steps necessary to protect and preserve the work of the Reformation there from the harm both spiritual and material. Brother Nicolisi does nothing in his own authority. So unsay gingon dinhi? Si Brother Nicolisi wala siya nagbuhat sa iyang kagalingon lang. But he is sent by the General Conference and act in full agreement with it. All attacks which are directed against him by others in order to hinder the execution of the resolutions of the delegates of the General Conference are in reality to be insurrection and rebellion. So ang musupat niini mga kaigsunan nga gihimo ni Nicolisi nga diin gitugutan sa General Conference sa pagtrabaho, gitawag ni sila ang musupak og mga insurrection of rebellion. Every member of the Reformation knows what a great. Let us therefore work together with the Reformation and its leadership in love and harmony, so that the Lord need not reject everyone. We beg that all dear brothers and sisters, especially all the Bible workers, have confidence in this reorganization. For it was thoroughly discussed and considered by the delegates at the General Conference. Humble and pray diligently. Then the Lord will give you light and make clear to your necessity of this step decided by the meeting of the General Conference. In order to make possible its execution, it was necessary that the delegates of the General Conference elected and designated Brother Nicolisi as president of our work of reformation in North America. He has the right to convene conferences there in order to inform the dear brothers and sisters of this decision. This regulation is in harmony with our principles on page 22, line 9 to 11, German edition. Let us stand together in loyalty and love, and the Lord will be able to bless His work and advance. So, San Nicolas, September, sunan ang nagkuhan niya. Sign, Carlos Cosil. So, si Carlos Cosil may kiksunan mo ay nagpabuhat ani nga sulat, pinaagi sa attorney. Okay. Lain sa nasulat mga kaigsunan, di padala ni Cosil. Matod pa din Letterhead General Conference at 70 Adventist Reform Movement. Page 89, Historical Document, Book 1. With a dear sir, kani nga sulat, July 19, 1948. Dear sir, with undersigned testimony that Mr. and Mrs. Nicolisi desire. Speaker, 5 minutes. Okay. At the same time, he was appointed to take charge of the organization of our movement in the United States. The Center of General Conference in the future will be located in USA. We desire to have the same privilege as any other denominations to believe that US was always protector and shelter of the missionary. So nagpadala og sulat pagyud si Cosil mga kaigsunan nga nag-uban sa paghangyo nga tugutan si Nicolisi nga mohimo sa maong trabahoon mga kaigsunan. So the name of the church had a decision in 1948 and called Brother Nicolisi as secretary in Seventh-day Adventist Reform Movement. Brother Nicolisi was appointed by the delegation in 1948 to take charge of the organization of the Reform Movement in the United States. And 1948's decision decided that the center of the General Conference in the future will be located in USA. Then the executive committee was asking for the US government to allow Brother Nicolisi and his wife to live in the USA. So muna mga kaigsunan. O niadtong March 4, 1949, dinhi mga kaigsunan, o sa man nga dokumento. Page 89. 19. It proves, matabatri,
General Conference of the Seventh-day Adventist Reform Movement Declaration. Herewith we declare anew that the International Missionary Society of the Seventh-day Adventist American Union with a seat in Denver, conform our Constitution on page 22, is dissolved by the General Conference, and that its two leaders, Dosler and Welk, are disfellowship for many years. These brethren had been engaged by the General Conference, but due to their rebellion, they had been discharged. So, niatong 1948 may eksunan, kato ni ang International Missionary Society of the Seventh-day Adventist Reform Movement nga naa nag-office American Union, katong ilang duha ka leaders dito nga mao si Dosler o si Welk, nagrebelde dahito sa General Conference o niining March 4, 1949, ilahang gideklarar nga kini sila mga rebellion o gipaundang sa trabaho. In harmony with the principles of the General Conference and after the order of the organization, both Christian and moral, and according to the law of the land, which protect the property of the citizens from the fraud and robbery, here we solemnly declare that all possessions, money, bank account, meeting houses, office, equipments, and furniture, literature, and all the properties belonging to the General Conference. The two discharged ministers, W. Dosler and Welk, together with his brothers C. Kramer and Stabel, are obliged to return all property belonging to the American Union, together with the treasurer books and balances to the General Conference. The General Conference, in turn, give it to the reorganized North American Union Conference, which is under the administration of a new leadership and committee since March 4, 1949 in St. Louis, Missouri. The discharged brethren, Dosler, will have no moral or legal right to further use the name given by the General Conference International Missionary Society of the Seventh-day Adventist Reform Movement American Union. So doon na ay grupo ng suna, no? Ang ilahang gidala IMS Isdarm onya American Union. Onya kani sila lagi nabahin man ni sila, mao na nga gi-reorganize sila og kadtong wala mo kuyog mga kaigsuonan nga katunga matud pa sa nabasa daw katunga pud ang isla 50-50. Kadto sila mga kaigsuonan na gitawag to nila, gi-declare to nila nga rebellion og gitanggal to sila sa trabaho. So karon under to sila sa General Conference gihapon mga kaigsuonan sa Seventh-day Adventist Reform Movement nga na-reorganize na-organize nitong March 1949. So, dinita sa 91. We, the undersigned delegates, are present at the conference held in St. Louis, Missouri from March 1 to 6, 1949 with the purpose of reorganizing the North American Union. Herewith, we desire and decide in harmony with its instructions through interventions of the General Conference that all property of the International Missionary Society. So, muna may iksunan ang mga delegado nga ni pirma nga katuloy ay good sila tanggal maging sunan. Mutubag within 1 minute, kunya si Kuan, si Brother Nestor, mangutana, 1 minute gihapon. Tubagon ni Brother Libby. Timekeeper ha, bantayin yung oras. Ngay, basikan tubag, musubra na po sa usa ka minuto. Yang pangutana, musubra na po usa ka minuto. Brother Allen. Isa-isa. Sa kasabutan ng speaker ng mga inutan na. Speaker gani? Di man speaker si Brother Nestor, tingin siya. Ay, ikaw may Siya speaker? speaker. Sabi na ko, ikaw siya. Siya speaker. Ang nipirma siya biya. Maori ay. Oh, nado daw, Nestor Banyago. Rus. Siya Nestor. po. Apa? Si Brother Banyago, ang speaker ni Brother Alan, ang pirma man rin. Si Brother Alan po speakers. Okay. So, atong ihatag ang panahon. Bantay mo timekeeper ha, panahon nga si Brother Banyago musugod na sa pagpangutana 1 minute niya. Sugod po dayon ang kwintada sa 20 minutes ha. Para sa pangutana. Sige, atong ihatag ang panahon ni Brother Nestor sa pagpangutana. Brother Libby, tama ang mga tupag diha kay dunay naglagubong ang mga pangutana karon. Okay, salamat.
Motoo ba ka, Brother Libby? Dito para Dito, may mic. madungog kung punta na yung ban. Yeah, lang para may mic. Daghang salamat, Brother Libby, sa matahong mga presentation. At least binawasan pa yung time ko na mag-present ng mga documents. Ang ako pangutana, Brother Libby, motoo ka ba nga, ang IMS Islam, kung ka nag-Islam yan sa Saudihan, isa ra ka church? Wala. So wala tay bagay anak sa ngalan. Ang hinungdan mo sa separation kay mao may atong tema ang pangalan. Ay, para mo gimo tubag. Nag-record ba to? Isa no? Okay, so, isa ka microphone Hamay isa ba? Si Aaron nga, Mas gwapo tong ang iyang tubag ba? madunggan po. Nag-video ra ba ta? Oh. Ay kat sa brother time. Sige, utro ha, Brother Rizal, ang pangutana. Sa kapatay mo ito po isa. Ang galing pa yung kapatay. Kapatay lang. Ay kat lang ang tayo. Para dili mahurot ang swim. Ay. Balik-balik. Kada pamutan na receipt. Umagtubag receipt. Oh, iyo, dili siguro i-reset. Dili man Ilaprakan. dili man siya accumulated ang pangutana ug ang tubag. Isa gyud maximum og 1 minute ang pangutana. Ang tubag Maximum pod og 1 minute ang tubag. Kaya kung ma-accumulate ninyo ang 2 ka minuto tubag ug pangutana, Pero pero kung- dili siya bay. Pero kung dili mahuman ng 1 minute sa pamatayan. Okay, maximum na. Pero receipt gyud kada man. So reset to. Sige. Receipt. So, wala ko masaya din yung sagutan niya. Okay. Sige, sige. So, salamat. Nga ko pangutana, kini bang IMS Isdarm o kini Isdarm nga imong i-present karon? Usara ba ni ka church o duha ka simbahan? Sumala sa akong gi-present kagaina, usara sila, wagin sila problema. Okay, Kaya salamat. parehas sila pangalan. Karon ang atong tema, ang hinungdan nga nung nagkabulag. Wapang Pero, mo. sa imong presentation, wala man to siya nasurod din sa tema. Pero ako pangutana, ang pangalan ba ang hinungdan nga nagkabulag ni IMS Isdarm? Okay, ang tubag magigsunan. Dili pag yun ang pangalan mo hinungdan sa panagbulan. Okay, salamat po. Karon akong pangutana, kining inyong libro nga Good News Series, official ba ni sa inyo nga libro? Hindi ko kalimutan. Sulat ni Brother Balbak. Di official no sa. Official nga libro sa Islam. Ang Kining Good News Series nga libro, official ba ni siya nga libro sa Islam? Approved din sa inyong ministerial department. wala ko kay balong approve na siya, basta kay isulat na ni Balbak kung daghan po ang ligamit niya na for missionary purposes. Okay, salamat. So wala ay confirmation kung official ba gini siya, pero I think ginagamit niya sa tibuok kalibutan. Ang pangutana katong imong gi-present ganiha nga IMS Islam pangalan sa grupo nga nag-opos officially sa Seventh Adventist. Tinuod ba to siya nga ngalan nga giisisgutan sa Lutheran Minister? Tinuod ba to? Balik-balik na, pardon. 1915, katong sa Lutheran Minister. Dili 1915 to siya. Kay sa gira man to. Okay, balik daw pangutana. Ang ako pamutana, katong nasulat sa inyong libro na Good News Series, chapter 11, page 30 and 31, tinuod ba to siya nga pangalan sa atong iglesia? Sumala sa gisgutan sa Lutheran Minister. Dili. So dili. Hindi dito sila tinod na pangalan. Okay, salamat po. So kung kadto siya pala, di ay dili tinuod nga pangalan. Ako, next na pangutana. Anong gibutan man ninyo to sa inyong libro nga dili man ito tinuod nga pangalan? Nga ang ito to remarks, nga inaccurate to siya. Aron ipahibalo magigsunan nga dili dito siya sakto. Ang ipahibalo lang dito nga naa na reform movement daan sa 1915 pero inaccurate to isulat sa gitawag og Lutheran Minister nga giingon niya dito nga na butang na sa 1915. Okay. Next Ang na. motoy remarks. So, sayop dito siya nga pangalan, sumala sa gisulti sa article sa Lutheran Minister. Ako pa matana ba, honestly, sa imong nahibawan, kung saan tuwiga na ito gisulat ng article? Kadto nga Sa pagkasulat. tuwig to. Wa ko kabantay basta gigamit lang nako magigsunan ang sulat Hindi, sa importante yun.
Kay kadto mao gito. Kanang tuig, kung saan tuig ang isulat ng Tanaw na. Pwede, tanaw na to. Okay, 1 minute. Ikat kay Okay, ato sa tanaw na dokumento, no? Bahin sa usa ka tuig. Katong panggod siya. So, O, nagtingog di ba dili based na ito tayo? Sige. Balik ang mga. Sana na pagkita na isa-isa. Tingog. so wa ko kabantay mga kaigsunan no. Kung kanos agyo ni siya gisulat kay wa pa mo gibutangan diri pizza. No, why gibutang diri nga pizza pero gigamit lang ni siya nga kini siya nga panghitabo kanang kabahin ni siya sa sa panghitabo niya tong sa gira sa 1940. So, honestly, wala ka rin Wala ko kay balik. Oo. Okay. Kung akong isulti ang tuig mo to ka, Sige, isulti. dili man na namo libro Oo. makigsunan, pero ako nasayod unsang tuiga nagsulti ang Lutheran Minister. Sumala sa iyang article, that is 1925. Okay. Ako pangutana, sa 1925, wala pa rin nagamit sila ng IMS Isdar, mga atong iglesia. Adunay mga membro nga migamit sa ngalan nga ay Mrs. Dam. Okay? Membro o church? Union, mission, Mga ano ba membro, nagamit? mga membro. Kaya sa 1955 sa liha na-organize sila ang ilang gigamit nga pangalan Isdar. Okay, sa publication, wala ba yung nagamit o IMS Isdar? Ngayon yun. Adunay mga union nga main appeal main gamit tungod kay doon na may ubang mga union nga bisan na membro sila sa Seventh-day Adventist Reform Movement pero nagpabiling gihapon sila sa ngalan nga IMS of IMS. Kung na ay nagamit nga union, mga kaigsunan, unsa na siya? Sayop ang nakita sa Lutheran Minister nga nagsulti siya nga nag-oppose sa Seventh Adventist nga itong gira is ang IMS. Pero kinamay nagamit mga unions, mga simbahan. Sayop, nganong sayop man, nga naaman na unions nagamit. Okay. Ang nahitabo niya na mga kaigsunan, matod pa sa remark god ni Balba, anang panahona, wala pa yun ma-incorporate sa 1915 ang pangalan nga Reform Movement. Okay, salamat mo. Pero wala man naman tama sa 1915. Ang hitabo Ang mga gisulti name, sa Lutheran Minister, ang gisulti sa Lutheran Minister, pag-establish sa atong center, office. Office tama, mag-harmony siya sa dokumento. Pero ang pangalan ng atong pangutana, dili man ang tuig. Dili man ang tuig akong pangutana. Ang pangalan. Kayo, actually, sa 1925 and prior sa 1925, gumagamit na sila ng Isdar. Ang tanong ko, bakit naging mali ang sinabi ng Lutheran Minister? okay. Ang mali sa Lutheran Minister mga kaigsunan, ingon siya nga ang ngalan ni atong 1915 nga mga grupo is International Missionary Society of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Samantala ni atong 1915 wala pa Isdar, IMS Isdar. Mo may punto diri nga iyang isgutan. Okay. Ang gihisgotan ba sa Lutheran Minister sa iyang article, ang pangalan sa 1915 o ang headquarter? Ang isgutan diri akong basahon, Okay, pwede? basahin mo. Okay. Cut mo yung time. Division among Adventists. In strong opposition to the official Adventist Church, the International Missionary Society of the Seventh-day Adventist was formed in 1915 with headquarters in Wisborne. The cause of the separation was a booklet entitled Their Creed and Their Christ and Their Creed, the Christian and the War, published the official leader of the Adventists during the war. Okay. Okay naman. Okay. So, ang masaya yung iyang gihisgotan, noong 1915, ang headquarter, di ba? Hindi mo nagpangalan. Apil ang pangalan. Ha? Apil ang pangalan. Nagpangalan ka rin sa 1925 naman niya gihisgotan na. Pangutana. Sa SDA. Okay, Ang kanila. SDA, sa imong presentation Kanila, sa kanila. 1925 niya ni gisulat, tingali, pero ang iyahang punto, ang panghitabo sa 1915. Ang pag-establish sa atong center, tama mo po ng kay Dili Balba. man ang gisgutan diri, ang ning oppose man katubang ning oppose. Dili di ito IMS Isdar or Isdar ang nag-oppose sa State Church sa 1914. Mga tao pa sila. Dili Okay. ito sila IMS Isdar or Isdar. Isdar or IMS Isdar, pero ang gibutan lang diri, mga igsoon na, International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reform Movement, dili pa na ang registered yun nga IMS Isdar. Sabi mo kanina. Oh, dili na siya registered. Okay. Kaya ang na-registered sa 1919
IMS SDA. Sa 1915, wa pa IMS SDARM nga rehistrado. Okay, salamat Brad. Oo. Sabi mo kanina, kining IMS ISDARM o ang ISDARM, isa lang. Oh, isa lang sila. O bakit- Sa pagka-organize. Bakit naging mali ang Sadugon Viseres? Ingon ani ha. Kanang IMS SDARM o SDARM nga mga tao pa na sila. So usara na sila mga kaigsunan. Pero kining isgutan din nga IMS SDARM o IMS SDARM nga nahitabo niadtong 1915 matod pas komentaryo wala pa man ang SDARM ni anak niadtong 1915. So, kung wala pa ISDARM, Ang pangalan lang nga Pero ang word nga organisasyon wala pa. Wa pa okay, ma-organize. salamat Brad. Mura bang 70 Adventist nga ana ang 70 Adventist 1844 pero wa pa sila na-organize sa 1863. Pero sa 1844, may ISDA ba? Ano na? Pero wala pa pangalan. Wala pa sila. Adventistin pa sila. Pero ISDA, sila na rin Oh, yung SDA na sila. So, katong 1915, ISDARM na rin yun. Tama? Ang mga tao, na membro sa ISDARM, ang mga kabahin sa ISDARM. At dahil ang ISDARM at IMS, O nahimong ISDARM sa lahi. gani. So, yung 1950 na nag-oppose sa SDA, ISDARM yun. Matod pa din sa Encyclopedia 1332 sa SDA Reform Movement. Okay, sabi mo ang ISDARM at IMS, isa lang. Bakit naging mali ang O, IMS? isa lagi ang mga membro sa ulahi nagkausa naman. Tayo din yan eh. Dili ang problema mo kung ano yung mga kaigsunan, i-establish nila nga kanang ning oppose diha ay ISDARM samantalang wala pa ma-register ng ISDARM. Okay, salamat. Mga tao pala nga paingon sa ISDARM. Paingon pa lang sa'yo. Oh, paingon. Kabahin sa organisasyon sa ISDARM. Pero, mga kaigsonan, Ay sa comment pagpunta na sa. gani. Apil man sa akong sa tawag na, release. Okay. So maliwanag mga kapatid na ang IMS at saka ISDARM, iisa lang naman talaga yan. Kung ISDARM siguro ang nilagay dyan, tama. Tingin mo. Depende. Kaya depende sa organisasyon mga kaigsunan. Abi mo, kining Lutheran minister, kuan man ni siya, kanang eyewitnesses man lang na siya. Oo nga. Kung ISDARM ang nilagay niya, walang IMS, tama. At di pa po, kumingog tama, pero ang mga tao diha, kung tawag ko niya mga SDA reformers, sa mga reformador, mauna sila, pero mag-isgot ng organisasyon, at dili, pakiwa pa man ma-register. Okay. Salamat pa. Actually, kanang libro, dili pang organisasyon ang IMS, votan headquarters pa. Sige. Okay? So, next na tanong ko, Rod. Meron ka bang maipakita na isang union or mission or isang local church na nakapangalan sa ISDARM lang, walang IMS? Sa Islam lang, Yung ISDARM lang ang pangalan. usa ka, yun. Anong union or mission or local church nga may karatula nga Seventh Day Adventist Reform Movement na walang IMS? Unsang tuig ka, Brad? Magmula 1925, pabante. Hanggang Ngayon. before 1951. Hanggang 1951 lang. Wala ko yung picture. Wala mo yung picture. Pero Wala na, ko yung picture. pero na. Naating ani. Kaya nga mo, Hindi, gusto ko ang ma-confirm kung organisasyon, naa, mag-yun. Seventh-day Adventist Reform Hindi, Movement. interesado mo ko. Naamag yun. Naa. Okay. Naating ani. Pero dala mo ngayon. Wala gani. Okay. So, pwedeng i-note natin, kay meron daw pangalan lang po na walang IMS, magmula na yun mission na amangha, tinoon. Naa. Okay. Salamat po. Pero hindi nyo po dala ngayon, pwede ilagay natin assignment yan. Assignment. Sunod natin. Kaya wa man ta magsabot makikita. kada wala siya. Gusto kong hanapin yun kasi interesado ako. Kaya ano, pagka-organize sa Seventh-day Adventist Reform Movement 1945, Tama. normal ang mga union diha ang nakapangalan ISDARM. Okay. So, interesado pa ako dyan Okay. sa documents na yan, mga kapatid. Part yan sa atong istorya karon ng daghaman na minaw. Siguro sunod tayo makita ta. Pangayoon na ko. Sige, wala problema. Naamag ha. Okay? Salamat po. Ang next kong Iklaro, brother. Iklaro sa iklaro. Karatula o Pangalan. Di documents. 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 Union. Yun yun, before sa 1951, patras. Atras. Before 1951. Patras, hindi pa bante, pinagbulag naman to sa 1951. Awat pa na bulag sa 1951. Oh, Kapag pinagsulti na. mayroong Wala union pa. na nagdala Okay. ng reform movement. Oh, kanak, STARM lang yun. YIMS. Okay. Salamat. Ayun, assignment man. Atras. Okay, yun yun ha. Yun yun. So, ang tanong ko na next, kung
kung naghisgot sila og pangalan sa 1925 General Conference Meeting, ang pangalan gyud ay ISDARM, Y-I-M-S. Mamaya mo sa iyong pamahayag. Ako pangutana, after 1 year kapin, wala yun ba katuig? Nganong ang American Union pagparehistro, mga leaders pag ito sa atong iglesia ang nagparehistro sa Amerika, nganong ang ilang irehistro ay ISDARM? Okay. Dili ISDARM nga wala Yeah. IMS. Sa 1925, ang pangalan sa ilang organisasyon nga na-organize is ISDARM. Pero doon na pa yung mga union nga membro sa ISDARM nga migamit gihapon sa ngalan nga IMS of ISDARM. Kay membro sila sa ISDARM. Kanang word na of, under na sila sa ISDARM. So okay rin sa inyo nga ang inyong pangalan sa GC ISDARM, pero ang ipangalan sa mga unions ay IMS. Aning panahon na mga kaigsunan, aning panahon na ang pagka-organize 1925, doon na pa yung mga union nga wa pa din mausab nila ang mga pangalan. Wala na usap. Oh, wala pa nila mausap. Oh, IMS pa ang pangalan. So kauban man, di man problema, may isang kauban, rin ko na sa Okay. kaning mag-uyab na lain-lain apelido. Okay. Pag kami niyo na, usap pa magkausa. Na-mention ni mo na ay mga unions na wala pa nila nausap ang ilang ngalan. Okay. 1927 di parehistro ang American Union. Oo, gani. Usbog yun hindi dili kinahanglan usbog kay wala pa man to sila na-rehistro. First registration ng Unions America. Okay. Ang nagparehistro sina Dwersler, sina Well. Mga Well, alam ta, pioneers yan sa reform. Ang anong IMS ISDARM ang ilang. Oh, gani na nga doon na union nga nagdalag ay Mrs. Darm. Mabasa ba na ito nga gisupa? Wala. So, Oh, may problema. ubot ipasabot. Katong ilang na desisyonan sa 1925, murag wala to authority. Wala man po sila mag-ingon nga ang mugamit ni iningalan nga ay Mrs. Darm, dili membro. Why mabasa na to ana? Salamat po sa maliwanag. Oh. Pwede palang gamitin ang IMS. O pwede, may gumita po nga ang ay Mrs. Darm pag Darm. Next. Usapan. Next kasi malapit na maubos yung ating oras. 13 minutes. Ang next ko po natanong, sino po ang pinagbawalan na gumamit ng IMS na pangalan? Ang pinagbawalan, yung American Union nga nagrebelde sa General Conference sumala sa record. So yung mga nagrebelde, yun ang pinagbawalan. O sila, nga nagrebelde. Hindi pwedeng gumamit ng pangalan. Sumala sa nagmabasa. Yung mga rebelde. Kay nagrebelde sila sa panggoberno o sa organisasyon o sa presidente, wa sila mo may makikiusap. So pinagbawalan po sila dahil sila ay rebellion. Oo. Kaya ang tanong, yung pangalan na IMS ISDARM, sino po ang nagbigay nun na pangalan? Ang nagdala na siya ang mga delikado, mo ilang gingalan, kay ilang nag-rehistro ka, 1959. Tama kayo mabasa ang mga delikado naghatagan ng pangalan. Pero sa akong nabasa mga kaigsunan, sumala sa ilahang meeting, i-registered lang ang organisasyon. Lang. O, i-registered ang organisasyon. Pero pag abot na sa registration, naman niya i-revise. Mo na ito nga ilahang gibungan ang IMS. Kanang word nga i-register lang. Dili din na importante. Ingon ani brother Nestor, ligwaton man gyud ko nimo ha. Lang. Ingon ani ni siya. Lang, kinang-word nga Wala lang ba? problema ang pangalan nga ay Mrs. Darm. Ang nahitabo man ko dito sa 1948 kadtong kauban ni Dusler og ni rebellious organisasyon nga unsa ISDARM ay Mrs. Darm under gihapon siya sa ISDARM. Hing-rebelde man sila. Dili lang sa pangalan ang hinungdan na sunod kung atong basahon. So dili mo ang pangalan. Dili lang sa Pero pangalan. pinagbawalan sila gumamit ng pangalan. Oo. IMS. Oh. Dahil sila ay rebellion. Oh, dili Pero lang ang tungod ang dili tanong sila ko, nahimong sino ang rebellion. nagbigay ng pangalan na yan? Sa ISDARM? Okay. Balik ko na ko ha. Wala sila nahimong rebellion tungod sa pangalan. O tungod sa ilahang kandat nga aming supak sila, dili sila magpailalam sa General Conference o sa presidente. Salamat po. Oh. So ibig mo sabihin, pag musupak sa presidente, dili mo ila sa authority sa presidente, rebellion. Ibig sabihin. Lahi po ni nga punto. Lahi po ni siya nga punto. Okay, kung dili Oh, magpailalom, punto. dili magpailalom sa GC, kunya dili mo ila sa authority sa presidente, matawag na rebellion. Okay. Tama. So, kung mag-isgot sa desisyon mga kaigsunan sa akong gibasa kagaina, mao gipagkat sa time, ang nagdesisyon ato mga kaigsunan nga rebellion kadtong mga delegado. Oo nga, dili. Oo. Ang Kaya delegado. ako pangutana, tumaga akong pangutana, Okay. honestly. Okay. Kung musukol sa General Conference o musukol sa authority sa presidente, di mo ila, matawag bang rebellion o dili siya? So, Depende sa iyahang kaso mga kaigsunan. depende siya. O depende sa iyang kaso. Musukol Oo. na gani.
sa General Conference. Unya sa presidente di mo ila. Ha? Dili ba nato matawag nga rebellion? So bala din mga kigsunan, ang kaso magod ni Dusner og ni Well, lahi magod sa kaso sa uban. Ako mahikabantay ko sa punto ani adto man is 1951. Sa imo kung Okay. presidente sa nagduta. So ang pagsupat, Wala ko nag-isip. ingon ani magod wala magpailalong. Wa magpailalong si Dusner og si Well sumala sa record mga kigsunan sa GC og sa presidente. O nga naa sila gihimo kung tan-aw na to mga kigsunan mga Islanders report. Dili maayo nga mga sulti ilang giya. Gidaot nila ang iglesia. So, gidesisyonan nga reorg ang maong organisasyon nabahin sa tunga og ang maong mga delegado mao'y nagdesisyon nga kana sila mga rebellion. Salamat ko. Oo. At least giklaro nimo. Oo, klaro. So kung magsulti og batok sa presidente, slandering report, mga chismis, mga akusasyon, o dili magpailalom sa GC o musukol sa authority sa presidente rebellion. Time na. Kuya pa. Ano ko 17 Eh, minutes obviously, pa. na time na. Kaya man, o may nag-ingon. Wala man. 17 pa o. Oh, time na. Ha? O may nag-ingon. Sige, balik. Kung musukol sa GC, musukol sa GC ha, dili mo ila sa authority sa presidente, di magpailalom. Musulti o magmo-report o mga slandering report, mga pandaot sa atong iglesia, matawag siya nga rebellion. Okay. Pwede siya tawagong rebellion pero ang mag-decide ana dili lang usa duha ka tawo. Tama. Oo, kung dili anong mga delegado Salamat ko. o Bilang sa local church. Bila ang ihap sa delegada nga pwede mo deklara nga sila rebellion. Okay, tanaw na to. Majority o minority? Bylaws. Depende sa bylaws. Okay. Ang nahitabo din yung mga kaigsunan manggod sa Para Amerika, bylaws. ang nahitabo manggod sa Amerika, na-reorg sila, nabahin man sila 50-50. O 50-50 manggod sila. So ang nag-decide niya na, ang katong mga membro gyud diha sa lokal. O sa ilaha nga union. O, mao rin nahitabo ko Pero lang eh. saan ay gidesisyonan nga rebellion si Dwester? Sa Pana- American Union o sa General Conference? Panahon sa ilahang meeting, sumala sa akong ibasa kagaina. 1 minute. Ako malugan sa imong presentation, 1948, gidesisyonan sa mga delegates ng majority. 1949. 48, why 49 na? Walay 49 nga GC meeting. Ay lang, sa ilang. Sila na kung sakit. Alay, cut mo ng time. Pilit na mo nahatag og mga kung 14 seconds. Sige. Hindi, 48 man tong GC meeting. Oh. Ano may nga mga 49? Wala pa rin decision sa delegation meeting ang kaso ni Sumala sa akong ibasa kagaina, delegation to ang nag-approve. delegation sa Oo. ALSA. American Union o GC? Sa GC to. O GC man din. Oo. So, pwede mag-decision ang majority sa GC delegates? Oh, kung majority sila sa Salamat. delegado. Okay. Basta majority po, pwede mag-decision ang delegates sa General Conference. Sige. Wala nang tayo. Okay? So, kanus na-approve katong bylaws na gi-revise na ni Kulisi? Kanus ana? Na-approve. Katong Approve. ilang gi-revise na bylaws? 20 minutes of katong na. Hindi. Kung sobrang sa time sa iyo, hindi ko matag. Wala man mo gusto mo. Sige na. Wala Sige, time. Alam pa yun ako. Time na. Eh, na-consume sa imong istorya. Tubagon no sa niya last pang tanan kay napaman to sa Sobrang oras. gayon na yung time. Ni, Inom ako pangutan na. Oh, sige. Napaman to sa oras. Okay. Pwede ko matun niya Kasi tubagon. kanila man kasi kanila. Limbong magugod sa na unsay time. Kaya mo sa time. Magulat na kay mo ingon Kasi ba ba, time pangutan na, na may kauban. Maurat mo Wala ganun. siya, Mas kay oras eh. Naglibog ko. Sorry. Wa may Sige, nag-ingon. Ang ako pangutan na ba? Last na Kanus na. approve ang gi-revise na ng Constitution and bylaws. Kanus approve. Ang nahitabuan ni mga Kato kaigsunan. na revise na kanus Oh, last na. ang nahitabo man ko nila magigsunan, doon na sila gihimo nga Board of Trustee. O katong Board of Trustee, usa dito nga nag-una mao si Nicolisi ni atong 1948. Hindi na pangutan. Okay, 1948. Kanus approve ang na-revise na bylaws. 1948 to. Salamat po. Okay, ina. Okay, so natapos na ang 20 minutos nga pangutana.